Inay, anak mo ako. Miss na kita. Anong nangyayari? Hindi mo naman magastos itong kaunting pera na ito. Huwag ka na ulit pumunta dito. Inilalait mo ba ako? Tikman mo ang suntok ko. Talagang walang silbi. Gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ikaw? Bakit? Pinabayaan mo ako. Natapos na ang pagload ng laro. Alaynan. Laro. Alaynan. Subukan mo na. Ang mundo ng larong ito ay napakarealista. Malugod kang tinatanggap sa. Bakit nila naibigan ang aking mundo? Ang parusang kamatayan sa larong ito ay napakahigpit. Pahalagahan mo ang iyong buhay. Mag-ingat ka ha. Hoy, sistema. Bakit naging pilay ako? Kung ganun, hindi na ako maglalaro. Ang katawan ng host ay pansamantalang gawa sa mga organo. Kung makuha mo ang loob ng 4 na magagandang kalaban, makakakuha ka ng puntos ng simpatsya. Ginagamit para ayusin ang pansamantalang organo. Puntos ng pagkagusto. Labanan ang 4 na magagandang kalaban. Para makakuha ng puntos ng pagkagusto. Ginagamit para ayusin ang pansamantalang organo. Hindi ito pansamantalang organo. Hindi na ako maglalaro. Na-detect ang negatibong emosyon ng host. Pinipilit ang mode ng kwento. Ipinagbabawal na sa pilitang pag-aari. Parurusahan ng mabigat. Mabigat na parusa. Mabigat na parusa. Mabigat na parusa. Sa utos ng ampon ng pamilyang Gao na si Gao Fiu, patayin ang host. Nakuha ang karapatan sa pagmamana ng pamilya Gao. Sistema. Kung ganun, kung walang magandang pakiramdam, ano ang mangyayari? Ang nasirang organo ay maghihiwalay. Pagkalipas ng 1 minuto, ang mga kalamnan sa mga binti ng host ay malalanta na. Wala nang paraan para tumayo. Malapit na akong mamatay. Paano na ito? Ay, makipaglaro naman kayo sa amin. Lumayo ka sa akin. Bakit ka nahihiya? Halika na. Lumayas ka. Kung inaantok ka, dumaan ka sa unan. Tingnan mo, gagawa ako ng bayani para iligtas ang magandang babae. Tumigil ka. Naka-activate ang pagkakabuhol. Na-unlock ang unang karakter na maaaring i-explore. Lu Fuyao. 3 bagong starter pack ang gantimpala. Gao Yus. Saan ang galing si maliit na kalami? Hahayaang sirain ang mga mabubuting bagay ko. Magpakabait ka naman. Dali, umalis ka na. Kayo dalawa. Agad kayong magpatira pa. Humingi kayo ng tawad sa babaeng ito. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magalang. Kontrolin mo. Alaynan. Anong ekspresyon to? Bakit hindi pa tumaas ang goodwill? Gaano pa kalayo ang natitirang oras ng sistema? 40 segundong natitira sa countdown. Ang yabang ng patay na pilay. Gusto kong makita. Kung paano ka naging basto sa amin. Paano tutulungan ako ni Gaoyus? Wala nang oras. Sistema. Buksan ang starter pack. Mabuting host. Na-activate ang starter pack. Gusto mo bang gamitin? Gamitin. Gamitin na ang starter pack. Dali. Gamitin na ang starter pack. Ang sumpa ng kidlat ay na-activate na. Natatakot ka na, no? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, umalis ka na. 3 segundo na lang ang natitira. Wow! Siguradong kailangan kong lumayo ng husto. Baka bigla kang tawirin ng kidlat mamaya. Natatakot ako. Bakit ka ba natatakot sa kulog? Putang ina, papatayin kita.
Ako sobra. Tunay ngang magaling ang sistema. Bayani ang nagligtas sa magandang babae. Siguro tataas na ang goodwill natin ngayon. May 15 segundo na natitira. Fuyu. Nawawala ang ibabang bahagi ng katawan countdown. Lu Fuyaw. 10. Jin Yaqiang. Huwag mong hawakan si Xiameng. Pakiusap, huwag mong gawin. Wala na akong oras. Hoy. 5. Fuyu. Si. Gao Yus. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Tumaas ang pagkagusto ni Lufuyo ng bahagya. Matagumpay na naayos ng host ang muscles ng kanyang mga binti. Pero hindi kita papatawaran. Yuel Isda. Yuel Isda. Ay naku, talaga. Walang hindi natatapos na daan sa langit. Kailangan nating ayusin ang ibang mga organo. Nakadisrits na ang lokasyon ng target na misyon para sa host. Mangyaring magtungo agad. Fuyu. Dumating na ako. Nakaulat na ako sa pulis. Huwag ka nang bumalik. Hindi ka na magiging reporter. At humihindi ka pa sa Gao family. Putulin mo ang dila niya. Malapit nang dumating ang pulis. Lumayo kayo sa akin. Bitawan mo siya. Kung may kaya ka, ako ang saluhin mo. Huwag ang mga walang kasalanan. Ay naku. Magaling ka. Ikaw, basura. Gao Yus. Jin Yaqiang. Kumusta ka na? Buhay ka pa pala. Gusto ni Gao Yus na mag-away ang aso niya. Sa isa't isa. Medyo hindi siya parang Gao Yus. Katatapos lang niyang tulungan ako. Haha. Akala ko'y isang kaibigan. Pero isa palang peking tao. Anong gusto mong gawin? Ikaw, traitor. Anong sinasabi mo? Huwag na kayong mag-arte. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Wala akong ginagampanan. Hindi ako nag-arte. Ako ang tatay niya. Sistema. Gamitin ang ikalawang pakete. Epektibo na ang lakas ng higante. Babala. Sobra ang lakas. Na-trigger ang debuff. Hello. Ayos ka lang ba? Okay naman ako. Nakita na may malapit na pakikipag-ugnayan sa target. Taas ang Peach Blossom Index ng host panandang pandagdag isa. Ano ba ang Peach Blossom Index? Ang Peach Blossom Index ay pwedeng magpataas ng pagkagusto ng target sa host, mangyaring kumilos ng aktibo. Sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Ginoong Gao, ibigay ang lupa sa loob ng 3 araw. Kung hindi, magiging masama ang kalagayan ninyo. Ang lupang ito ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Gusto ni Gao Yus na makuha ito sa 2 milyon. Nanaginip siya. Hahaha. Pinatay ni Gao Yus ang kanyang ina. Tapos na siyang tumakas. Si Gao, ang ikalawang anak ng pamilya. Gao Fiu, ang nakatatandang kapatid na lalaki, ang namumuno. Tumatakas si Gao Yus. Sino siya nga ba? Pek, huwag harangan ang daan ko. Umalis ka. Pinapalayas kita. Ayaw kong umalis. Anong magagawa mo? Buhay na hayop. Pumatay ng kapatid at ina. Unang papatayin ko itong tuta na hindi tapat. Pagkatapos ay linisin ang pader. Patawarin niyo ako. Anong nangyayari sa batang ito? Ngayon. Ito ang araw ng iyong kamatayan. Lolo. Nagkamali ako, Lolo. Bitawan mo ako. Pakiramdaman mo. Ang pakiramdam ng pagkahilo hanggang mamatay. Kalma ka muna. Ilegal ang pagpatay. Bitawan mo ako. Babala sa may-ari. Lu Fuyaw. Xiameng. Mababa na ang pagkagusto. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na mapataas ang pagkagusto. Magpagaling ng katawan. Nakakainis.
Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ayos lang. Na-detect ang malapit na contact. Taas ang host speech blossom index panandang pandagdag 2. Ang galing. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha pa. Walang nasaktan sa inyo, di ba? Mukhang hindi talaga siya si Gaoyus. Malaking tulong ang nagawa mo sa amin ngayon. Paano kita magpapasalamat? Dumagdag ng 1 punto ang antas ng pagkagusto kay Lufuyaw. Tumaas ang densidad ng kalamnan sa hita ng host. Malapit ng ganap na gumaling. Sa totoo lang, limitado pa rin ang aking kakayahan. Hindi ko masyadong matutulungan ang ate. Kung sana ay may mga kakampi kayo. Ayos sana iyon. Kakampi. Kung mayroon akong kakampi. Hindi sana ako hindi makauwi sa bahay. Si Jinya Qiang ay isang maliit na tao lang. Si Gaoyu sa likod niya. Ang tunay na demonyo. Tama. Si Gaoyu ay isang hayop. Ay, bakit parang kamukha mo siya? Hindi ka ba kamag-anak niya? Ako. Parang. Paano kaya ako magkakaroon ng ganoong kasamang kamag-anak? Nakakainis. Kailangan ko pang siraan ang sarili ko. Pero, may plano ako na makakatulong sa inyo. Masamang ideya. Tunay na ate. Ngayon, si Sun Yingzi, ang pinakamayamang babae, lang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang nag-iisa. May kakayahang makipagsabayan sa mga tao ng pamilya Gao. Gagamitin ko ang lupang ito para mapalapit kay Sun Yingzi. Tiyak na may pag-asa. Hindi pwede. Ang lupang ito, hindi ko ibebenta kahit mamatay ako. Ngayong gabi magbabantay ako dito. Kung ang hayop na si Gaoyus ay darating para mang-agaw, hayaan na lang niyang patayin ako. Nasusunog na. Lumabas ka na. Umuwi ka na rin. Tumaas ng kaunti ang pagkagusto kay Lufuyaw. Tumaas ng kaunti ang pagkagusto kay Xiameng. Binabati ang host, ganap ng naayos ang mga kalamnan sa binti. Nagsunog pa. Anong sinusunog? Nagsunog. Huwag mo akong saktan. Hindi ako nagsunog. Hindi pa nagsusunog. Tangang yan, takot kang aminin ang ginawa mo. Lalaki ka ba o hindi? Tatakbo kapag may problema. Larga ka na. Sasabihin ko sa'yo. Bawat beses kitang makita, sasaktan kita. Ayos lang ba kayo? Wala kaming problema. Tumaas ang simpatiya kay Lufuyaw ng 1 punto. Binabati kita, host, nagsimula ng mag-ayos ng iyong mga buto. Tumaas na ang density ng iyong buto. Mukhang maliban sa pakikipagtulungan kay Sun Yingzi. Wala na tayong ibang paraan. Siya mag-isa. Kaya niya ba? Sabi niya kilala niya si Sun Yingzi. Siguradong makakakuha ng magandang presyo. Sino ka? Lumabas ka. Hinahanap ko si Sun Yingzi. Ginoong Sun. Sino ka ba? Bakit mo pinapangalanan si Ginoong Sun ng ganun? Hindi. Ikaw ay isang manggagawa lang. Papasukin mo ako. Gaoyus. Mali. Paano siya matatalo ng tagapangalaga? Alam ko na may malaking bahagi ang Gao Group. Interesado ka ba? Umupo ka at pag-usapan natin. Salamat. Basta makuha lang ang lupain na ito. Maaari kitang bigyan ng espesyal na gantimpala. Pasensya na, pasensya na. Walang anuman, walang anuman. Kaya ko na ito mag-isa. Ito ay itinuturing na espesyal na gantimpala. Ginoong Son, anong gantimpala ang sinasabi mo? Ako ay isang taong may prinsipyo. Tumaas ng 1 punto ang pagkagusto ni Sun Yingzi. Nakapag-ipon ng 8 puntos na pagkagusto. Tumaas ng 80% ang densidad ng buto ng host. Sa totoo lang, itong proyekto, pinag-isipan ko ng husto. Sana mas mura pa sana ito.
Bakit mo ako tinulungan? Ako at si Gao Fiu. May matinding galit sa amin. Kung si Sun Yingzi ang tutulong, matatanggal ko na ang Gao Group. Gao Fiu ang Jinner. Maghintay lang kayo sa kamatayan. Gao, nabigo ka. Tatlong chubby. Kung alam ko lang na may silbi pa si Gao Yus, yung inutil na yun. Sana pinayagan ko siyang mabuhay. Imbitahan si Sun Yingzi. Sa iyong kaarawan. Kinukuha pa niya ang lupa mula sa akin, ha? Isang piging ng pagtataksil, ah. Ginoong Son. Ang laki ng cake. Kakainin ba ito mag-isa o hindi? Ang mahalaga ay malaki ang gana. Nilagdaan ko na ang kontratang ito. Itong lupa. Mag-develop ng sabay. Hindi pwede. Napakaganda ni G. Son. Ang mga bodyguard na ito ay puno ng sigla. Baka sila ay... Nirerespeto pa ako ni Gao Yus ng 3 puntos. Subukan ninyong galawin ako. Gao Yus, 3 taon na ang nakalipas. Kahit bumalik siya, hindi ako matatakot. Hindi pa ako patay. Ako, si Gao Yus. Ang inyong amo. Ay bumalik na. Ginoong Gao. Hindi siya baliw. Hinatak niya ang oxygen tube ng matanda. Tumatakbo na ba siya? Gao Fiu, dapat hindi ka sana inampo ng nanay ko noon. Hindi pwedeng mangyari. Nasa 3 taon ka na. 3 na nga. Hindi ako. Nanggaling sa pagwawala at tumakbo. Ngayon ay i-anunsyo ko. Si Gao Fiu. Hindi nakabilang sa aming pamilya Gao. Sino ang pumatay kay Jinya Qiang, ang traitor? Bibigyan ko siya ng 10 milyon. Hindi ba't sabi nila na kapag nakaligtas ka, aalis ka na? Bakit siya nag-aarteng mataas pa rin? Umarte. Akala ko ay peke siya. Eh. Akala mo ba dahil kamukha mo si Gao Yus? Matatakot ako. Ako si Gao Yus. Kahit patay nag-aarteng kaya. Tao, kunin niyo sila. Arestuhin niyo sila. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Gao Yus. Gao Fiu. Gusto mo yung lupa na yun? Ibibigay ko sa'yo yan. Huli na. Jinya Qiang. Linisin mo dito. Tumakbo ka. Putang ina. Hindi ako nagkakamali, di ba? Sugat. Nasaan ang sugat? Lu Fuyao. Xiameng. Sun Yingzi. Tumaas ang antas ng pagkagusto ng 1 puntos. Natapos na ang pagkumpuni ng bone density. Nagsimula ang proseso ng pagkumpuni ng atay. Epektibo na ang counter-damage armor. Kayo mga maliit na karami, kaya mo ba akong patayin? Hindi ito possible. Mataas at mayaman. Sinasabi ko sa'yo. Sa harap ko, lagi kang magiging alipin. Anong nangyayari? Paano ako nasaktan? Sabi ko na sa'yo, wala kang kwenta. Hindi ako wala kwenta. Hindi ako wala kwenta. Bakit ikaw ang nasaktan, Ginoong Gao? Gao Fiu. Sabi ko na sa'yo, wala kang kwenta. Hindi pwede. Ikaw na ang susunod. Maglalaro tayo ng isang laro. Kung ikaw ang mananalo, tatapos na tayo. Pero kung matalo ka, susundin mo ang gusto ko. Anong laro?
Lucky Roulette. Sa 4 na baso ng alak na ito, may isang baso na mailason o. Paano mo nalaman ang larong ito? Ito, hindi ba't ito ang paborito mong laruan? Ladies first. CJ. Sino ka ba talaga? Anong balak mo? Inumin na natin bilang paggalang. Gusto kita. Sabihin mo ang katotohanan. Paano niya nalaman ang aking sikreto? Gusto niyang alisin kami ni Gao Fiu. At magpanggap na si Gao Yus para agawin ang grupo ni Gao. Sa tingin ko, walang lason ang inumin na ito. Dalhin mo na ako sa ospital. Pakiusap, wag mo akong saktan. Palayain mo ako. Sasabihin ko na lahat. Ngayon na. Ako at si Gao Fu ang pumatay kay Gao Yus. At ipinahayag namin sa labas na nagwala si Gao Yus. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo sila minsan. Sige na. Sa totoo lang, hindi tayo magkakilala. Huwag kang magpuyat para sa akin. Paano mo malalaman kung aling baso ang lason? Hindi ko rin alam. Magtiwala ka lang sa loob-loob mo. Pustahan tayo. Ilagay na. Hindi siya mamamatay, di ba? Gumising na siya. Para makatulong sa inyo. Karapat-dapat akong mamatay. Lu Fuyao. Xiameng. Tumaas ng kaunti ang pagkagusto ni Sun Yingzi. Binabati kita, host, nagsimula na ang pag-ayos ng atay. Nakarating na sa 80% ang progreso. Nakapag-ipon tayo ng 14 na puntos ng magandang impresyon. Mabilis na nating mapapalitan ang gantimpala ng bagong sistema. Malapit nang makamit ang paghihiganti. Na-detect ang malapit na pakikipag-ugnayan. Index ng tsismo sa panandang pandagdag 1. Malaki ang naitulong mo sa amin. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Wala iyon. Huwag mag-alala. Patuloy kitang poprotektahan. Ililigtas mo kami ng maraming beses. Ngayon, hayaan mong kami ang magprotekta sa iyo. 3 babae ang magbabayad ng utang na loob. Dumating na ang aking swerte sa pag-ibig. Kung makakakuha ako ng mas maraming puntos sa pag-ibig. Na-detect ang malapit na kontak. Ano man ang kailangan, sabihin mo lang. Talaga bang kahit ano? Ang kasalukuyang puntos sa pag-ibig ay dapat na makapagbigay ng kaunti. Gusto kong maligo. Naku. Malaking pagkakamali. Ako na. Kumakain ng prutas. Ang paborito mong kainin na dragon fruit. Naisip ko. Kailangan nating agad na ilantad si Gao Fiu. At ang masasamang gawain ni Zhang Jiner. Natakot ako na baka takasan nila ang kaso. Alaynan. Anong nangyari? Nasaan ang cellphone ko? Pareho siya ng hitsura kay Gao Yus. Pati pangalan nila ay pareho. Alam pa niya ang ating sikreto. Buti na lang nawala ang cellphone niya. Ginoong Gao, tingnan mo ito. Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga. Ito ang autopsy report ni Gao Yus. Yung bangkay niya. Sobrang bulok na. Sa tingin ko. Peke ang batang iyon. Maliit na kalami. Tingnan mo kung paano kita ayusin.
Babalik ako sa opisina para ayusin ang ilang gawain. Mag-enjoy kayo at umuwi kayo ng maaga ha. Paalam. Tumingin ka dyan. Tara na. Ay, bakit may isang sasakyan na eksaktong kapareho dyan? Nga, ang weird. Anong nangyayari? Nasaan si Ginoong Sun? Naku, bakit bigla kang tumayo? Nagpapanggap lang ako. Delikado si Ginoong Sun. Kailangan na tayong umalis. Tara na. Paano ito? Ano nang gagawin? Ginoong Sun. Ganito na ang kalagayan mo ngayon. Hindi mo ba dapat? Pirmahan mo na ang kontratang iyon. Tigilan mo. Paano mo? Maaaring tratuhin ng ganito si Ginoong Sun. Ilipat mo sa akin ang kumpanya at ang lupa. Papalaya kita. Walang kwenta kang tao. Iyan lang ba ang kaya mo? Kung ikukumpara sa kay Gaoyus, malayo ka pa. Huwag kang aalis. Huwag magpadalos-dalos. Kakaunti tayo. Malalugi tayo. Ano ang gagawin natin? Mukhang hindi na siya makakaya. Sistema. I-activate ang armor na nagpapabalik ng pinsala. Ang armor na nagpapabalik ng pinsala ay maaaring matrigger kapag inatake ang host. Hindi pa natutugunan ang kasalukuyang kondisyon. Hindi ma-activate. Naku, natitirang bagong manlalaro na pakete isa beses. Gagamitin mo ba ang kakayahang pagkalito ng isip? Epekto ng kakayahan, itakdang target. Pagkalito sa visual na pagkilala ng target. Tumagal ng 5 minuto. Ano ang gagawin? Isa siyang baliw na pumatay sa sariling ina. Patay na siya. Patay na siya. Mas matibay pa siya kaysa sa inyo bilang alaga. Patay na siya. Ngayon, ako na ang nagsasabi sa pamilya Gao. Jin Yaqiang. Magdagdag pa tayo. Maglalaro tayo. Gamitin ang huling beses na beginner's gift pack. Sistema. I-lock si Jin Yaqiang. I-activate ang kakayahang magkalit ng isip. Pagkalito ng isip na kakayahan ay na-activate. Target, pagkalito sa visual na pagkilala ni Jin Yaqiang. Tuloy-tuloy sa loob ng 5 minuto. Tumigil ka. Subukan mong galawin siya ulit. Ikaw na naman, ikaw na peke. Jin Yaqiang. Suntukin mo siya. Gongsun. Bakit nandito ka? Nga. Bakit ako nandito? Jin Yaqiang. Hawakan mo ako. Bakit ka nakatulala? Suntukin mo siya. Ginoong Sun. Huwag kang masyadong mayabang. Agad mong pirmahan ang kontrata. Sistema. I-activate ang counter armor. Dagdagan pa ang kombinasyon gamit ang lakas ng higante. Sakit ng pagtatanggol sa pabalik. Na-activate na ang armor ng pagtatanggol sa pabalik. Sabay na binuksan ang lakas ng higante. Naka-on na ang programa ng sakit na pabalik. Wala kang reaksyon. Anong nangyayari? Hindi gumana ang kombinasyon. Hello, hindi ka kumain. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kumusta ka pa? Tek. Matagal nang pinutol ni Jin Yaqiang ang nerve na nagpaparamdam ng sakit. Ngayon, isa na siyang halimaw na walang nararamdamang sakit. Hindi mo siya matamaan ng masakit. Wala siyang pakiramdam ng sakit. Para siyang asong baliw. Ito ang alitan namin ni Gao. Umalis ka na. Wala kang magagawa dito. Umalis ka na. Huwag na kayong mag-alala sa amin. Matulong na ang natulong mo sa amin. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang lokong ito. Manakit sa inyo tatlo. Kung gusto mong makipaglaban, sabay na lang ako. Lu Fuyao, Xiameng, Son Yingzi. Lahat tumaas ang goodwill ng 2 puntos. Nakapag-ipon ng 20 puntos ng simpatsya. Ang pag-aayos ng atay ng host ay 100%. Ngayon ay sisimulan ang pag-aayos ng mga vocal cords. Perpekto. Sapat na ang counterattack. Tingnan ninyo kung paano ko kayo ayusin. Pagsasamahin ang armor. Hoy! Patayin mo na siya.
Sige, subukan mo ulit. Hindi masakit, hindi ibig sabihin walang laban. Ang katawan mo. Matagal nang hindi na kaya. Tumakbo ka na. Gao Fu. Ngayon. Panahon na para ayusin ang ating usapan. Bibigyan kita ng pera. 100,000. Hindi. 1,000,000 piso. Pakawalan mo na ako. Ayoko ng pera mo. Hindi ako natitinag ng pera. Kailangan nilang magpakita ng labis na simpatsya. Sobrang pagkapagod ng isip. Malapit nang maubos ang boses ng host. Mawawala ng kakayahang magsalita sa loob ng 1 minuto. Anong nangyari sa iyo? Wala akong masama. Kailangan nating mapabilis ang pagbuo ng simpatsya. Ngayon, gagampanan ko ang katarungan ng langit. Wawasakin kita. Kumu-countdown ng 40 segundo. Nandito ako. Hindi ko hahayaang masaktan sila. Kumu-countdown ng 30 segundo. Mukhang nagyelo si Ginoong Son. Pabor kay Son Yingzi panandang pandagdag 2. Pabor kay Xiameng panandang pandagdag 1. Pabor kay Lu Fuyao panandang pandagdag 1. Kabuang pabor 24 puntos. Progreso ng pag-ayos ng vocal cords ng host 40%. Pinapahiya mo ako ng ganito. Xiameng, lumapit ka. I-record mo ito para sa akin. Mataas at mayaman. Gusto kong aminin mo ng personal. Na sinakop mo ang pamilya Gao. At lahat ng kanilang ari-arian. At ang krimen ng pagdukot kay Ginoong Son. Gusto kong sabihin mo. Ako. Hindi mo pwedeng sabihin. Huwag mo nang sabihin. Hindi ko siya pinaniniwalaan na kayang patayin tayo. Bakit hindi ka makapaglakas loob? Patayin mo ako. Kaya mo ba? Pansin, host. Kung papatayin ang target, mamatay din ang host. Kung ganon, sabay na kaming mamamatay. Babala, babala. Bumababa ang vitals ng host. Nagre-reset ang proseso ng pagpapagaling ng katawan. Walang silbi ang basura. Hindi pa nga makapangahas pumatay. Umalis na tayo. Ayos lang ba kayo? Nagpalit ang kontrata. Ang boses ko. Sistema, ipaliwanag mo ito sa akin. Sobrang nagamit ang host. Ang progreso ng pag-aayos ng boses ay bumalik sa 20%. Maaari lamang mapanatili ang pangunahing kakayahan sa pagsasalita. Kailangan umabot sa 100% ang progreso ng pag-aayos. Bago maalis ang kaguluhan sa boses. Niloloko mo ako. Anong nangyari sa boses mo? Ako. Yung boses ko. Natatakot lang ako. Kaya ganito ako. Pamana ng pamilya. Huwag muna nating alalahanin ang boses. Kailangan nating humanap ng paraan para maibalik ang tunay na kontrata. Hurry up and chase after him. Hindi na natin siya maabutan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng panoorin na lang na maagaw ang kumpanya ni President Son. Walang problema, okay lang. Una muna tayong mag-ayos. Pagkatapos magplano tayo. Kanina lang ikaw. Nang hinawakan ko si Zhang Jin'er, nanginginig ang kamay ko. Kilalang kilala mo siya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Na-detect na may komplikadong damdamin ang host kay Zhang Jin'er. Galit lang ako na hindi ko siya napatay agad. Tara na, tara na. Hintayin mo akong matapos. Dapat bayaran ng mga hayop na iyon. Ang kanilang mga kasalanan. Anong nangyari sa iyo? Yung kanina, ang gago. Halos nahuli na ako. Ang galit mo kay Gao Fu at Zhang Jin'er. Hindi tulad ng isang estranghero. At kapag nabanggit namin ang pamilya Gao, sobrang laki ng reaksyon mo. Ikaw, sino ka ba talaga? Masyadong sensitibo si Son Yingzi. Kung matuklasan ang pagkakakilanlan, masasayang lahat ng pagsisikap noon. May alitan ako sa pamilya Gao. Huwag mo na siyang pilitin. Baka may mga bagay siyang hindi maamin. Ganun nga. Dati, nagtatrabaho ang tatay ko sa pamilya Gao. Si Gao Fu. Inakusahan ang tatay ko ng pandarambong. At pagkatapos ay nagpakamatay siya.
Nagalit din ang nanay ko hanggang sa magkasakit siya. Sa huli, umalis silang dalawa. Kailangan kong tulungan silang maghiganti. Pero, Chewing, nahuhuli ko sila. Nakataka sila palagi. Nalaman ko na pareho tayo. Naniloko ni Gao Yuzi. Pasensya na, hindi ko dapat nagduda sa'yo. Sa susunod, tutulungan ka naming maghiganti. Yung batang ito ay parang maiswerte sa musika. Salamat sa inyo. Akala ko hindi kayo tutulungan. Mula ngayon, magiging mga alyado na tayo. Ano man ang mangyari, haharapin natin ito ng sama-sama. Son Yingzi, Lu Fuyao, Xiameng, tumaas ang puntos ng pagkagusto ng bawat isa ng 2 puntos. Umabot na sa 30 puntos ang kabuang pagkagusto. Natapos na ang pagkukumpuni ng vocal cords ng host. Naka-unlock ng bagong kakayahan. Ginawang yaman ang basura. Naalala mo ba ang tatay at nanay? Huwag malungkot. Nandito kami. Mula ngayon, nandito kami. Walang makakapang-api sa iyo muli. Salamat. Ngayon, ikaw na lang ang natitira. Sige na. Hombre, huwag ganyan. Ngayon alam mo na kung gaano kami kahalaga. Palagi kaming sasamahan mo. Na-detect ang malapit na contact. Host, Peach Blossom Index panandang pandagdag isa panandang pandagdag isa panandang pandagdag isa panandang pandagdag isa. Maghag ka, tumaas ang presyo. Kita tayo dito. Nakapagdesisyon na ako. Kailangan kong mag-ipon ng sapat na kakayahan. Para maghiganti sa mga magulang ko. Para maghiganti rin kayo. CJ, naniniwala kami sa'yo. Magtulungan tayo. Pero paano ka gagawa ng lakas ngayon? May auction bukas. Doon yung malalaman. Auction. Pupunta tayo sa auction ngayon. Wala tayong ekstrang pera ngayon. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. May paraan ako. Hintayin niyo ang resulta. Sige, sasama ako sa'yo. Nakaraan, tumakbo na ako. Nang balita tungkol sa auction. Alam ko ang mga pasikot-sikot dito. Sasama rin ako. Sakto lang na makakatulong ako sa iyo na maiwasan ang problema. Sakto lang din na may mga item akong kailangang ayusin. Sasama rin ako sa inyo. Mukhang mayayaman ang mga tao dito. Talaga bang makakakuha tayo ng pera dito? Abangan mo. Si Ginoong Son ay may oras pang dumalo sa auction. Ang kumpanya mo ay umangat na sa apelyido na Gao. May pera ka pa ba para gumastos? Siyempre naman, may mga tao talaga, na kahit bankrupt na, nagpapanggap pa ring mayaman. Tawagin niyo sila, paalisin niyo ang mga pulubi na ito. Huwag niyong dumisan ang teritoryo ni Ginoong Wang. Sandali lang. Gawing basura, gawing yaman. Pag-activate ng kasanayan. Target na mineral water. Epekto ng pagbabago. Himig ng palasyo na jade na alak. Tingnan ninyo. Ito ay ang himig ng palasyo na jade na alak. Presyo. 10 milyon bawat tasa. Unang auction ngayon. Sino ang mauna, siya ang makakakuha. Ang peking ay peking. Kumuha ng bote ng tubig at sabihin na alak ito. Huwag magmadali. Saan ito galing? Tanga. Nangangahas kang magulo sa teritoryo ko. Seguridad. Hindi pa ba ninyo siya ilalabas? Hindi ito basurahan. Ginoong Wang. Walang alam. Nakakahiya. Nakakahiya. Ito. Pero sa buong buhay mo, hindi mo makikita ang ganitong kayamanan. Pinagkakamalan mong mura lang itong perlas. Kaya naman palpak ang negosyo mo. Paano mo nagawang magsalita ng ganito sa akin? Bakit hindi mo kaya? Nakipagtulungan ka sa basura na iyon. Pakiramdam ko ang negosyo mo ay hindi rin maayos. Ginoong Wang. Huliin siya. Kung gusto niyong galawin siya, unahin niyo na ako. Hello, 120. May tao dito na nagkakaroon ng atake sa puso. Halika, Ginoong Wang. Kung may kailangan si Ginoong Wang, maghintay ka na lang sa kulungan. Ngayon, kailangan ng 10 minuto para dumating ang ambulansya. Uminom ng gamot ng mga Diyos. Makatutulong ito sa iyo. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo dito. Tubig mineral na ginagawang gamot. Para sa akin, gusto mo lang patayin si Ginoong Wang. Para sa akin, sira na ang isip niya dahil sa kahirapan. Gusto niyang makakuha ng pansin gamit ang ganitong murang paraan. At ngayon, nangahas pa siya. Gamitin ang buhay ni Ginoong Wang bilang pustahan. Napakababaw talaga. Mukhang may problema ang batang ito. Inisip niyang gamot ang mineral water. Gusto pa niyang magligtas ng tao. Kung may mangyari kay Ginoong Wang, siyempre siya ang mapapahamak. Tahimik muna kayo lahat. Handa akong ipagsapalaran ang buhay ko. Kung iinom ako ng bote ng alak na ito, ayos lang si Ginoong Wang. CJ, magtitiwala ako sa iyo ngayon. Tigilan mo. 3 beses na si Ginoong Wang. Mananagot ka ba? Huwag ka nang magulo, Gao Fu. Mas mahalaga ang iligtas ang tao. Ginoong Wang.
Pinatay mo si Ginoong Wang. Seguridad. Huliin mo siya. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Pinatay mo si Ginoong Wang, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Matagal ko nang sinabi na ang ganitong tao ay hindi dapat nabubuhay sa mundo. Ngayon ay ayos na. Nagpapakasira sa sarili. Tingnan natin kung sino ang tatawa ng huli. At nagdadahilan pa. Dalhin siya sa ibaba. Ginoong Wang. Ginoong Wang, gising ka na. Naku, Diyos ko. Ginoong Wang, ito ay. Umalis ka na. Ginoong Wang, kumusta ka na? Hindi ba't kanina ay nawala ka na? Ginoong Gao. Talagang para kang Diyos. Salamat sa iyong banal na gamot. Kung hindi man, mukhang malapit na akong mapahamak. Simula ngayon, ikaw ang magiging bisita ko sa salu-salo. Tuwing pupunta ka, ako ang mag-aasikaso. Ginoo Wang, huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang yan. Yung bote ng alak na ininom mo kanina, saan napunta? Sobrang mahal nito. Ang alak na binibenta ko ay 1,000,000 bawat bote. Sino ang gustong bumili? Ginoo Gao. Mineral water na 2,000,000. Isa ako niyan. Magbabayad ako ng 3,000,000. Bili na tayo. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Nagawa natin. Saan napunta ang pera? Magpapasok ka ng kumpanya. Para sa'yo. Bibiliin ka ng lupa mo. Ikaw, gawin mo kung ano ang gusto mo. Tumaas ng 3 ang pagmamahal ni Xiameng. Tumaas ng 3 ang pagmamahal ni Lu Fuyao. Tumaas ng 3 ang pagmamahal ni Son Yingzi. Kabuang puntos ng pagmamahal, 42 puntos. Natapos na ang pag-ayos ng baga. Sinimulan ang programa ng pag-ayos ng puso ng host. Kasalukuyang progreso, 20%. Maaaring may kasamang paninikip ng dibdib sa panahon ng pagkukumpuni, pagsusuka, pagkapagod at iba pang sintomas. Mangyaring mag-adjust ang host sa sarili. Talaga. Sa kritikal na oras, puso ang inaayos. Hindi ba pwedeng ibang bahagi muna? Ang pagkakasunod-sunod ng pagkukumpuni ay batay sa panganib ng pagkasira ng organo ng sistema. Pagtukoy sa prioridad. Pagtukoy ng kalokohan. Ngayon, maraming tao ang nakatingin. Kung matumba ako, hindi ba't mawawalan na ako ng lahat? Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang namutla? Ako. Wala akong sakit. Siguro medyo pagod lang ako. Tingnan niyo kayo. Ito ang pag-aaral ng masamang mahika. Nagkaroon ng masamang epekto. Tingnan niyo kayo. Matagal ko nang narinig. Ang ganitong masamang mahika ay umaasa sa pagsipsip ng lakas ng iba para mabuhay pa. Yung mga umiinom, sa panlabas mukhang walang problema. Pero sa totoo lang, malapit na siyang pumanaw. Kagagaling lang ni Boss Wang, parang bumalik sa buhay. Hokus-pokus ka. Sobrang maganda ang pakiramdam ko. Hawakan mo ang pulso mo. Huwag kang magpakalat ng chismis. Tingnan mo, gumanda na si Boss Wang. Tingnan mo siya ngayon. Nagsasayaw na naman. Ang masamang kapangyarihan ay bumabalik. Hindi na niya kaya. Kapag naging katulad niya, masyado nang huli. Itong sira-sirang sistema, kailangan pang bumigay ngayon. Nasaan ang manggagamot? Manggagamot, manggagamot. Tulong, tingnan mo nga ako. Baka ako ay naengkwentro ng masamang espiritu. Magulo ang tibok ng pulso. Umuusog ang enerhiya ng katawan ng pabaliktad. Kung hindi mahanapan ng lunas, hindi lalampas ng 3 araw. Tiyak na may panganib sa buhay. May panganib sa buhay. Sumpa. Bakit ganito talaga ang sinasabi ng medikal na Diyosa? May problema ba talaga ang paggawa ng yaman mula sa basura ng sistema? O baka may ginagawang kalokohan ang mayayaman? Sabi ko na nga ba? Ito ay itim na mahika. Huliin siya agad. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Tama, siya ay isang halimaw. Katatapos lang niyang magpanggap dito na nililigtas. Gusto lang niyang gawing panlaban ang lahat sa inyo. Para gawing gamot. Sandali lang, mga tao. Hindi laging totoo ang sinasabi ng manggagamot. Kung si Gao Yus, gusto niyang saktan ang lahat. Hindi na niya kailangang kumilos dito. Manggagamot. Anong manggagamot? Hindi ba't ito? Yung taong inanyayahan ni Gao Fiu. Halika, subukan natin. Batang walang karanasan. At nangahas pang makipagtalo sa akin sa medisina. Talagang walang alam sa mundo. Bakit? Natakot ka ba? Ikaw ba? Naibubunyag ko ba ang peke mong medisina? At pagtawanan tayo ng lahat? Tara, subukan natin. Ako ay nagmamay-ari ng medisina ng ilang dekada. Kaya hindi ako matatakot sa isang batang walang muwang. Sabihin mo na. Paano tayo magpapaligsahan? Huwag na nating ituloy pa. Kahit na ganito na ang kalagayan niya. Kailangan nating agad pumunta sa ospital. Bakit hindi niyo pa pinapataas ang loob namin? Hindi na ako makatiis.
Hindi pwede. Nangako ako sa inyo. Nagagawin ko talaga. Sige, naniniwala kami sa'yo. Kaya nating manalo. Ano man ang gawin mo, suportado ka namin. Tumaas ng 2 ang pagkagusto ni Xiameng. Kabuang pagkagusto 44 na puntos. Pag-unlad sa pag-ayos ng puso ng host, tumaas sa 30%. Nabawasan ang sintomas ng hindi magandang pakiramdam. Salamat sa iyo, Xiameng. Naniniwala rin ako sa iyo. Kung mangahas siyang maglaro ng mga trapo, tutulungan ka naming talunin siya. Suportado ka namin. Nandito kami para sa iyo. Halika na. Tingnan niyo lahat. Ang batang ito. Malabo ang mga mata. Kung maaari mo siyang mapapagsalita, aaminin kong talo ako. Doktor. Doktor. Dali, iligtas mo ang anak ko. Ganito na siya mula nang ipanganak. Laging nakangiti lang ng walang malay. Ha ha ha. Ito ay dahil sa congenital na bara sa utak. Putol ang mga daluyan ng enerhiya. Kahit si Huato upa ang buhay. Walang magagawa. Narinig mo ba? Agad na nakita ng manggagamot kung ano ang sintomas na ito. Alam ko, mahirap itong gamutin. Ito ay Indian Miracle Drug. Black gold ng utak. Gumastos ako ng mahigit 3 milyon para dito. Pero ininom ko na ito ng 6 na buwan. Hindi pa rin gumagaling. Pababa na ang pag-iisip. Ito. Anong klaseng halamang gamot sa India ito? Tulad lang ng almirol na may pangkulay. Pero, kaya kong gawing isang gawa-gawang gamot itong peking gamot. Naka-activate ang kasanayan sa pag-transform mula basura tungo sa yaman. Layunin na bagay. Epekto ng pagpapalit ng peking utak na itim na ginto. Pampalinaw ng isipan na pil. Kainin mo na. Gutom na ako. Ay, CJ. Dadalhin kita para bumili ng masarap na pagkain. Ayos na ako, maliit kong kayamanan. Salamat, ayos na ako, maliit kong kayamanan. Ang galing. Ginoong Gao, talagang kahanga-hanga ka. Kahit ang tanga na ito, nagawa mong pagalingin. Sobrang mas mataas ka kumpara sa mga sikat na manggagamot. Sikat na manggagamot, sabi mo ba natalo ka na? Kaya ka bang magtrabaho ng gusto? Kayong dalawa, dalhin niyo siya palabas. Difyo nadagdagan ang pabor sa panandang pandagdag 2. Isgantis nadagdagan ang pabor sa panandang pandagdag 2. Zigzangs nadagdagan ang pabor sa panandang pandagdag 2. Kabuang pabor na 50 puntos. Tapos na ang pagkumpuni ng puso ng host. Bibili rin tayo ng isang inumin. Parang tanga ka na ba? Pinahiya niya ako ng ganito. At humihingi ka pa sa kanya. Hindi pwede. Gao use. Hindi. Ginoo, Gao. Pwede po bang bumili sa akin ng isang bote ng mahiwagang gamot? Handa akong magbayad. Magkano man, ayos lang. Ang gamot ko. Hindi mo ba sinabing peke ang gamot? Ay naku, malaking tao ka, pasensya na. Ako ang mali kanina. Hindi dapat tulungan si Gao Fu na labanan ka. Pasensya na. Sana. CJ. Bigyan kita ng isa. CJ. Ibigay mo sa akin ang naphthalene. Ibigay mo sa akin. Naphthalene balls. Gagana ba to? Ano na namang kalokohan ang binabalak mo? Kung hindi ko siya lolokohin, paano mawawala ang inis ko? Ay naku, nagbibiro lang naman ako. Sa pakikitungo sa masama, kailangan ding gumamit ng masamang paraan. Ginoong Gao, tapos na ba ang gamot ko? Katatapos lang. Kainin mo ito. Kainin mo muna ang isang tableta. Ito ang pang-backup na gamot. Pag-uwi ko, bibigyan kita ng mas malakas pa. May medyo matapang na amoy ito. Ito ba ang gamot na Diyos? Ang mabuting gamot ay mapait. Pagtaas ng simpatsya kay Zhang Jinner panandang pandagdag 1. Kabuang simpatsya na 51 puntos. Na-detect ang target na si Zhang Jinner. Unang pagtaas ng simpatsya. Nagsimula ang programa para sa pag-aayos ng bato ng host. Kasalukuyang progreso 0%. Bakit parang walang reaksyon? Baka mabagal ang bisa ng gamot. Paano kaya? Umuwi ka muna at matulog para maganda ang tulog mo. Bukas ng umaga, siguradong epektibo na. Tara na. Gao Yus. Sobrang bastos mo naman. At si Zhang Jin'er, totoong kinain niya.
Kanina pa ako natatakot na madiskubre niya. Paano kung magulo na ngayon? Ang dami niyang ginawa na masama noon. Ang kain ng mothball, mura pa para sa kanya. Niloloko mo ako. Gaoyus, niloloko mo ako. Ang camphor balls ay hindi talaga isang mahiwagang gamot. Babala. Target na pakay, Zhang Jin'er. Biglang bumaba ang puntos ng pagkagusto ng 5. Kasulukuyang puntos ng pagkagusto, 45. Pansamantalang huminto ang pag-ayos ng bato ng host. Naganap ang panandali ang stress response ng organo. Pakitandaan ang kalagayan ng katawan. Naku. Pasensya na. Nagbibiro lang ako. Biro mo parang pinaglalaruan mo ako. Hintayin mo ako. Baka maghiganti siya. Kanina, okay naman tayo, di ba? Bakit parang sumasakit ang likod ko, ang pangit ng sistemang ito? Gao, ano nang nangyari sa iyo? Babala. Ang pag-aayos ng puso ng host ay natigil sa 50%. Fang-fang, kulang ang supply ng dugo sa puso. Bilis, biglang nagkulang ang supply ng dugo sa puso. Tawagin ang ambulansya, biglang nagkulang ang supply ng dugo sa puso. Ikalawang babala. Nagkaroon ng komplikasyon sa pag-aayos ng baga ng host. Bahagyang pumutok ang alveoli. Kanina ay okay naman. Bakit bigla na lang? Ikatlong babala. Maraming organo ng host ang nagkaroon ng chain reaction. Patuloy na bumababa ang tibok ng puso. Inirerekomenda ang agarang pagtigil sa aktibidad. Isagawa ang emergency repair. Nakapagising na ang host. Ang kasalukuyang mga palatandaan ng buhay ay nagiging matatag. Gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ayos lang ako. Medyo pagod lang. Mainit na paalala. Bumaba ang antas ng pagkagusto ng target na misyon ng 5 beses. Magti-trigger ito ng system crash program. Kailangan panatilihin ng host ang target na magandang pakiramdam ng matatag. Bakit hindi mo sinabi agad? Halos mapatay mo ako. Heto, uminom ka muna ng tubig. Sabi ng doktor, sobra kang pagod. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Salamat. Hindi pa pwedeng saktan sina Gaofu at Zhang Jin'er ngayon. Kung mag-collapse ang sistema, tapos na tayo. Paalam muna sa dalawang hayop na ito. Pasensya na. Ninakabahala kayo. Kapag gumaling na ako, maghahanap pa tayo ng paraan. Laban kay Gaofu at Zhang Jin'er. Dinala namin kayo dito para sabihin sa inyo. Hindi na ako mag-ulat sa hinaharap. Magpapakasaya na lang dito. Magluluto ng kape. Kung makatagpo ako ng isang gwapong lalaki na mapagkakatiwalaan. Ayos na rin ang mag-asawa. Hindi mo ba sinabi na dito napaka-warm ng atmosphere? Ngayon ay magpapakasal ka na naman. Hindi yata maganda iyon. Nang magpakasal ka, bibigyan kita ng bahay bilang dote. Wow, ang bait mo sa akin. Ang lupang ito ang pinakamahalaga sa tatay ko noong buhay pa siya. Nang ito'y agawin noong una, nakahiga siya sa kama ng ospital at paulit-ulit na sinasabi na kailangang mabawi iyon. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil hindi mo lang nakuha pabalik ang lupa para sa akin. Kundi natupad mo rin ang huling hiling ng aking ama. Gaofu. Gumamit ng pondo ng kumpanya para punan ang kakulangan. Magsisimula tayo sa mga materyales. Pinutol niya ang kanyang mga materyales sa konstruksyon. At saka inilabas ang balita tungkol sa kanyang peke ng mga record sa accounting. Hindi pa iyon sapat. Pinagsama-sama niya ang mga kasosyo na dati niyang tinrato ng masama. At inakusahan silang paglabag sa kontrata. Yung mga paraan mo, kasing pareho ng mga ginagawa ng kalaban ko. Pero, mas may malasakit ka kaysa sa kanya. Sukatan ng simpatsya kay Son Yingzi panandang pandagdag 2. Kabuang simpatsya 52 puntos. Ang pag-unlad ng pag-aayos ng bato ng host ay umabot sa 40%. Salamat. Sobrang sinisikap mo akong tulungan. Hindi ko na alam kung paano kita pasalamatan. Hindi mo naman kailangang maging ganun, Ginoong Sun.
Tayo ay magkaalyado. Magkaalyado nga. Sinikap kong labanan si Gao Fu. Dahil talagang gusto kong labanan siya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito bilang kapalit sa akin. O, anong paraan? Ganun lang. Ganyan talaga. Tumaas ang pabor ni Sun Yingzi ng panandang pandagdag 3. Kabuang pabor, 55 puntos. Tumaas ang progreso ng pag-ayos ng bato ng host sa 45%. Nagkakamali ka. Ako lang naman. Si Gao Yus, natulog ka na ba? Nagluto ako ng merienda. Naisip ko baka hindi ka pa nakakain. Lumayo ka dyan, huwag siyang magduda. Ang dami mong nilakad ngayon. Siguradong hindi ka kumain ng maayos. Nagluto ako ng lugaw at mga ulam. Ang dami mong nilakad ngayon. Siguradong hindi ka kumain ng maayos. Nagluto ako ng kaunting lugaw at mga side dish. Diyos ko. Itong lugaw. Sobrang bango naman. Ay naku. Saan galing itong gatas? Ay naku. Dati rin ay nauuhaw ako. Pero ngayon, nang makita ko itong lugaw, hindi na ako nauuhaw. Kaya uminom na lang ako ng lugaw. Aynan. Gao Yus. Niluto ko ang sabaw ng mais at baboy na may buto. Para mapalakas ka. Doon. Nasa kwarto ako. Bakit ka nandito? Naghatid ako ng merienda, natatakot na mahuli. Bakit nandito ka rin? Oh. Yung gatas kanina, ikaw ang nagdala, di ba? Nagtatrabaho ako kasama si Gao Yus. Ikaw nga. Ang nagdala ng merienda sa kanya ng ganito na ang gabi. Talagang maingat ang isip mo. Nakita kong hindi siya kumain ng maayos ngayon. Kaya ginawa ko ito. Kung ganyan ang suot mo para hanapin siya. Baka may ibang intensyon ka. Ano ba ang pakialam mo sa suot ko? Mas mabuti pa kaysa sa ilang tao na nagmamalasakit sa labas. Pero sa loob, ay may ibang iniisip. Nagsasalita ka ng kalokohan. Wala akong ganun. Ikaw ang may masamang isip. Sopas ng mais at buto ng baboy. Kakatapos mo lang lumabas sa ospital. Uminom ka pa para lumakas ang katawan mo. Wow! Sakto, nagugutom ako. Sa totoo lang, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil tinulungan mo ang tatay ko na makuha ulit ang lupa. Kung alam lang ng tatay ko sa kabilang buhay. Siguradong matutuwa siya. Karapat-dapat lang. Ikaw at ang tito ay parehong biktima. May tanong ako sa'yo. Kung pipiliin sa amin tatlo, sino ang pipiliin mo? Siya ang may pinakamataas na simpatsya sa akin. Bakit hindi ko samantalahin para madagdagan pa ang simpatsya niya? Pipiliin kita. Mula nang unang tingin ko sa'yo, nararamdaman ko na, iba ka sa iba. Siya pala talaga ang pumili sa akin. Gao Yus. Kanina, sino ang sinabi mong pinili? Linawin mo sa akin. Kanina, sino ang sinabi mong pinili? Hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Tapos na. Ano ba ang gagawin nila? Naalala mo pa ba? Nung una tayong magkita. Nakaupo ka sa wheelchair. Hindi ka man lang makatayog ng maayos. Pero gusto mo pa ring protektahan ako. Mula noong araw na iyon, tinatag ko na ang isip ko sa'yo. Noong panahong iyon, kakasimula ko lang ng sistema. Kung hindi kita tinulungan, mamamatay ako. Noong nakaraang beses, hinawakan mo si Zhang Jin sa lig. Pumutla ka sa galit. Pero sa huli, binitiwan mo pa rin siya. May sama kayo niya. Pero hindi mo siya tuluyang pinatay. Alam ko na ikaw ay isang mabuting tao. Gusto kita talaga. Kung pinatay ko siya, di ko na makakaya pang mabuhay. Hindi ito tulad ng nakikita mo. Ang pinapahalagahan ko ay ang utak at kakayahan ko. Noong araw ng auction, sinadyang inipit mo si Ginoong Wang. Para pagdudahan nila, at saka ipakita ang resulta. Mula noon, alam ko na. Ikaw, ay ako, tao na hinahanap. Aaminin ko ito. Ito lamang ang tunay na ako. Hindi iyon. Sa tingin ko, ang damdamin ay, dapat bang unti-unting linangin? Hindi dapat mabagal. Kailangan nating pumili ng isa ngayon. Sino ang pipiliin? Pumili ng Fuyaw.
Siguradong bababa ang tiwala ni Xiao Ming at Yingzi. Pumili ng Xiao Ming. Baka patawarin ako ni Fuyao at Yingzi. Pumili ng Yingzi. Siguradong iisipin ng dalawa na ako'y walang puso. Sobrang bagsak ng pagkagusto. Hindi kumpleto ang pag-ayos ng mga organo ko. Paano ako maghihiganti? Grabe naman. Sobrang taas ng sansa sa pag-ibig. Tunay ngang matamis na problema ito. Sabi mo, sino ba talaga ang pipiliin? Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwedeng mag-single choice. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalampas. Unahin muna nating mapanatili ang kalmado nila. Pero ngayon, sobrang higpit nila. Paano ko ba sasabihin? Huwag nang mag-antala. Kailangan mong pumili ngayon. Sistema o sistema. Sige nga, magbigay ka naman ng hint. Kung maubos ang pagtingin sa akin, wala na akong pag-asa. Sabihin mo na. Ikaw ang pipiliin ko. Piliin mo na ako. Piliin mo na. Piliin mo na ako. Hala, sandali lang. Pumili. Paano pipiliin? Hindi ko pa nababayaran ang utang ng aking mga magulang. Paano ako magkakaroon ng karapatang isipin ang mga ito? Kung kailangang pumili, pipiliin ko rin ang taong magiging sandigan ko. Maari bang makasama sa akin sa paghihiganti? Kaya nyo ba? Kailangan nating magkaroon ng iisang layunin. Ilipat ang atensyon. Sobra kang kumakain ng takeout, masama yan sa tiyan. Nagluto ako ng sabaw na may yam at buto-buto. Mag-iinit pa ako ng 2 putahe. Tiyak na masustansya. Salamat sa pagod mo, Ate Fuyao. Pero, dapat lutuin ang mga buto-buto sa mababang apoy gamit ang palayok para sumipsip ng lasa. Kakabili ko lang ng magandang palayok. Kakatanggap ko lang nito sa ibaba. Kukunin ko na ito. Talagang magaling siyang umangkin ng kredito ah. Nakatutok ako sa mga datos buong hapon. Napagod na rin ang mga mata. Kumain ka ng kaunting dalandan para sa bitamina. Nakaayos na ang mga dokumento. Naka-highlight ang mga pangunahing punto. Mga ebidensya ng pang-aabuso sa pondo ng kumpanya. Nakaayos na ayon sa timeline. Tumingin ka na lang dito. Oh, tama. Ang kasosyo na makikita bukas. Nakausap ko na sila. Handa silang maging saksi. Pumasok tayo at pag-usapan ito. Pasok tayo at makipag-chat. Hintayin mo ako sandali. Tikman mo ang aking espesyal na putahe. Kakatapos mo lang magpalabas. Pinaglutuan ko si Tita Liu ng bird's nest para sa'yo. Maganda ito sa katawan bago matulog. Maganda nga ang bird's nest. Pero hindi ito kasing sustansya ng simpleng lutong bahay para sa tiyan. Nagpakulo ako ng lugaw na may trigo para sa'yo. Uminom ka ng isang mangkok bago matulog para mainitan ang tiyan mo. Pagkatapos kumain, imamasahe ko ang balikat mo. Sobrang napapagod ka na nitong mga araw. Ayos na ayos yan. Basta magpatuloy lang sila sa pag-aaway. Mananatiling matatag ang kanilang magandang relasyon. Malapit na ang paghihiganti. Yung si Sun Yingzi. Gumagawa ng gulo, di ba? CJ, lalong tumitibay ang kumpanya niya. Ninakaw pa ang aking mga mamumuhunan, at nakipagsabuatan kay Gao Yus laban sa akin. Lumalala na ang kanilang mga ginagawa. Akala nila hindi ko sila kayang kontrolin. Anong ginagawa mo dito? Tinitingnan ang aking kahihiyan. Noong una, pinabantayan kita kay Sun Yingzi. Ano ang nakuha mong impormasyon? Walang kwenta. Jenner. Hindi talaga kaalaman ni Gao Yus kung paano ka pahalagahan. Pangako ko sa'yo, naaalagaan kita ng mabuti. Pag nakuha natin ang pamilya Gao, doon tayo magiging masaya. Papapalaki kitang parang prinsesa. Pakakasalan mo ba ako? Sige ba? Ako. Matagal na kitang pinagmamasdan. Pero ngayon, sobrang nagbabantay sila. At si Gao Yus naman siya. Jenner. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya na maging masungit sa'yo. Nababalisa lang ako. Ngayon, ikaw lang ang kaalyado ko. Bubuhatin natin yung peking tao. Hindi ko akalain na kaya pa nila tayong saktan. Talaga namang matalino ka. Sige, ganito na lang. Hintayin natin siyang maitalian.
Tingnan ko kung paano pakikilos si Sun Yingzi. Halika, uminom ka muna ng sabaw ng tadyang. Mas maganda ang pagsipsip ng bird's nest bago matulog. Mas mahalaga ang pagdagdag ng enerhiya at dugo dahil kakalabas mo lang ng ospital. Kanina hapon sinabi mong matamis ang mga dalandan na binalatan ko. Bakit ngayon ayaw mo nang tikman? Gusto kong lumabas para huminga ng sariwang hangin. Kayo na lang ang kumain ng dahan-dahan. Bakit nag-iisa kang naglalakad? Bakit nandito ka? Ikaw. Kasuklam-suklam. Pek. Sa wakas, napunta ka na sa akin. Kapag tinulungan mo kaming pabagsakin si Sun Yingzi, bibigyan ka naming pagkakataong mabuhay. Mangarap ka na lang. Pakawalan mo siya. Bakit kayo nandito? Tawagin ang tao. Huwag ninyo silang hawakan. Huwag ninyo silang hawakan. Mula ngayon. Sa bawat 10 bilang ko. Papatayin ko lang ang isang tao. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Zhang Jiner, nasira ka na ba? Ito ang ating alitan. Huwag silang guluhin, lumapit ka sa akin. Huwag silang guluhin. Pek. Huwag magpakita ng mukha kung wala namang hiya. Sasang-ayon akong makipagtulungan. Palalayain ko sila. Sistema. Ano pa ang mga gantimpalang pwedeng gamitin? Sige, sabihin mo na. Walang bagong gantimpala. 4. 3. CJ. Ang tiwala kay Lufuyaw, Xiameng, at Sun Yingzi panandang pandagdag 5. Kabuang tiwala 70 puntos. Tapos na ang pag-aayos ng kidney ng host. Tapos na ang pag-aayos ng iyong braso. Sana ganito na lang noon. Gusto ko yung mga taong marunong makibagay. Dagdag sa pabor kay isang Jiner panandang pandagdag. Kabuang pabor 73 puntos. Nakita na ang pabor ng target na makuha. Na-unlock ang bug level system reward. Sabi mo, sundin ang batas. Ang galing. Ang gantimpalang ito ay parang sandata para makabawi. CJ. Ngayon ay pumayag na ako. Pwede mo na silang palayain, di ba? Bakit nagmamadali? Hindi ko pa nadadala ang ilang magagandang babae. Pumunta tayo at tingnan ito. Tawagin ang mga tao. Pahingahin mo sila sandali. Hoy! Huwag mo silang istorbohin. Sige na. Huwag na lang. Pahingahin ka rin muna. Pag-usapan natin ang tungkol sa ating pagtutulungan bukas. Ikaw pa rin ang kailangan. Mula ngayon, ang lugar na ito ay magiging teritoryo ng pamilyang Gao. Ang salita ay batas. Ang unan ay naging punyal. Sino? Ang salita ay batas. Ang florera ay naging smoke bomb. Paano ka nga ba nakatakas? Lihim na sandata. May mga tao pa sa labas, paano tayo lalabas? Sabi, gawa agad. Sanga, maging kutsilyo. Para sa'yo ito. Tara na. Huwag na kayong umalis. Kayo ay mamamatay dito ngayon. Kasama ka. Gao Yus. Huwag na kayong umangal. Makipagtulungan na lang tayo.
Sinasabi ko, susundin ko ang batas. Pistol. Ginawang hair-dryer. Tara, habulin na. 10,000 bawat isa. Habulin na. Sa wakas ay naayos na rin. Kung madadagdagan pa ang magandang pakiramdam. Siguradong mabilis na maibabalik ang relasyon. Pero ngayon, huwag talaga nilang malaman. Ako si Gao Yuz. Kung hindi, sayang lang lahat. Babala, babala. Target na lapitan si Lu Fuyao. Bawas 10 puntos ang pabor. Kasalukuyang pabor 57 puntos. 2 beses nang bumaba ang sansamong makuha ang magandang impresyon. Anong nangyayari? Bakit biglang bumaba ang magandang impresyon? Fuyu, bakit nandito ka? Bakit ako nandito? Kung hindi ako nandito, paano ko malalaman na palagi mong niloloko kami? Hindi. Hindi tulad ng iniisip mo. Pakinggan mo ang paliwanag ko. At Fuyao, bakit kayo nag-aaway? Siya ang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho. At ako naman, nawalan ng tahanan dahil kay Gao Yuz. Yung taong iyon. Hindi ba si Gao Yuz ay 3 beses nang natalo? Hindi siya natalo ng 3 beses. Nandito pa rin siya. Nandito siya mismo. Babala, babala. Ang simpatsya ni Xiameng ay nabawasan ng 10. Kasalukuyang simpatsya ay 47. Isang pagkakataon na lang para bumaba ang simpatsya. Kaya tinulungan mo kami laban kay Gao Fu. Ay para sa paghihiganti. Tama ba? Tapos na. Lahat ay tapos na. Babala, babala. Target na lalapitan, Lu Fuyao. Patuloy na bumababa ang simpatsya ni Xiameng. Trigger ng mekanismo ng pagbawi sa pag-aayos ng organo. Kasalukuyang progreso ng pag-aayos ng bato. Bumaba sa 50%. Walang naitalang progreso sa pag-aayos ng tiyan. Huwag ka nang magpanggap pa. 5 minuto na lang ang natitira bago tuluyang mag-fail ang natitirang organo. Noong kinuha mo ang lupa ko noon, hindi ka nagsabi ng ganito. Nandyan ka pa rin sa panlilin lang sa amin. Nandyan ka pa rin na iniisip kaming mga tanga. Hindi ako nag-aartista. Hindi ako nag-aartista. Talaga namang. Ako yung naakit ng mayayaman. Naniloko at pinatay na Gao Yuz. Ito. Ito ang singsing ng nanay ko. Para sa kanya ako. Binuksan ang aking sistema ng pag-aayos. Ayokong mahina ang katawan ko. Pero, kailangan kong makuha ang magandang pakiramdam sa inyo. Kailangan ko ng 10 puntos para maayos ang mga organo ko. Pero ganito na lang ngayon. Wala nang anumang pagkakataon. Wala nang pag-asa. 3 minuto na lang. Nagsimula nang bumaba ang progreso ng pag-aayos ng atay ng host. Noon. Talagang masama ako. Ako ang kumuha ng lupa. Ako ang nagdulot sa iyo ng pagkawala ng trabaho. Tinatanggap ko ang lahat ng utang na ito. Kaya ngayon hindi mo ako pinaniniwalaan. Galit ka sa akin. Naiintindihan ko lahat. Siyempre naman. Wala na akong magagawa. Na-detect na sistema ang target na si Sun Yingzi. Tumaas ang pabor ng 5 puntos. Kasalukuyang puntos ng pagkagusto ay 60. Tumigil na ang pagbaba ng progreso sa pag-ayos ng atay. Kumusta? Tumaas ba ang puntos ng pagkagusto dito sa akin? Gusto ko talaga. Ang mga lalaking may plano at diskarte. Kahit totoo man ang sinasabi mo. Hindi ko pa rin malilimutan. Ang itsura ng tatay ko habang nakahiga sa kama ng ospital. Fuyao. Xiameng. Tinulungan mo ako. Pero ikaw rin ang dahilan kung bakit nawala ang trabaho ko noon. Ikaw rin ang nagpabuli sa akin online. Wala akong magawa, para ipagpalagay na parang wala nang nangyari. Walang anuman. Umuwi ka na. Nandito ka. Wala na rin akong makuhang magandang impresyon. Huwag kang magmadali. Target na dapat makuha. Wala bang isa pa? Sino pa ba? Zhang Jiner. Huwag kang magbiro. Sobrang galit niya sa akin. Paano ko mapapaganda ang impresyon ko? Hindi ba sinabi mo? Mayroon pang gantimpala mula sa sistema. Nga. May isa pa akong kalituhan sa isip. Balak mong gamitin ito kay Gao Fu.
Maghahanda ako ng isang banquet para sa mga investor. Inimbitahan ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan at mga sikat na influencer. Kasama na si Gao Fiu. Saan mo balak gawin ang aksyon? May bago akong proyekto. Papatulong ko siya para pasikatin ito. Nagtatayo ka ng patibong. Ako ang manliling lang. Gagawa tayo ng isang palabas. Alam ko lang na may isang kapatid na babae na medyo kakaiba ang panlasa. Dapat tutulungan niya tayo. Na-detect ang malinaw na plano ng paghihiganti ng host. Na-trigger ang pansamantalang buff skill. Ang tagal ng kalituhan sa isip ay pinalawig hanggang 12 oras. Walang anuman. Nandito pa ako para sa'yo. Ayan, Liu. Liu, gusto mo bang makita si Ginoong Gao Fiu? Sinubukan ko na ang maraming koneksyon pero hindi ko siya nahanap. Kaya mo to. Maaari kitang tulungan. May isang pagtitipon para sa pag-aakit ng mamumuhunan bukas. Siguradong dadalo siya. May 500,000 nasa card na ito. Kung magiging successful, ibibigay ko pa sa'yo ang 500,000. Ayoko na ng pera. Card. Meron din ako. Bukas ng gabi, alas 8. Diretso ka sa kwartong ito. Totoo ba yan? Maraming salamat. Kung magawa mo, malaking gantimpala ang ibibigay ko. Sana'y magtagumpay ka. Naging totoo ang mga pangarap. Mataas at mayaman. Sana makatulog ka ng mahimbing. May kailangan ba ang bisitang ito? Nandyan ba ang boss nyo? Wala ang boss. Anong kailangan? Wala naman. Salamat. Walang anuman. Sa pagtitipon para sa pag-aanyaya, tanging si Ginoo Gao lang ang imbitahan. Ang iba ay hindi papapasukin. Son Yingzi, huwag kang magmataas at walang hiya. Magsasawa ka sa galit kay Gao. Hindi ka na ba magtatagal sa Yun City? Ang laki ng yabang mo ah. Sino ka ba? Ang Emperatrice ng Yun City. Hintayin mo. Hintayin mo ako. Kapag nakontak ko si Gao Fiu, kailangan mong personal na humingi ng tawad sa akin. Kapag nakontak mo na siya, baka mawalan na siya ng gana mag-sorry. Fuyu, si Emeng, ayaw pa rin ba niyang pumunta? Hindi ko alam. Nabaling na namin sa kanya ang plano natin. Hello, kumusta? Handa na ba kayo lahat? Huwag mag-alala. Nasa pwesto na ang magandang babae. Magsisimula na ang palabas. Sino ka? Ginoong Gao. Sistema. Pag-umpisa ng kalituhan sa pag-iisip. Jenner, bakit nandito ka? Pasok na tayo. Tingnan ko. Ngayon ay may kakaibang karisma. Mga kasama, meron kaming isang eksklusibong suite. Nandyan ang sistema ng hot spring na makakapagpakinis at pumuti ng balat. Mas maganda pa kaysa sa resulta sa beauty salon. Totoo ba yan? Ganon kaganda ang epekto. Ang saya naman dito. Paano ako mawawala dito? Mga pamilya, ngayon ay may eksklusibong benepisyo. Sumama tayo kay Ginoong Son para mag-explore. Tara! Ano to?
Ginoong Son. Baka naman, mali ang napuntahan mong kwarto. Ang gulo-gulo talaga nito. Ngayon, may panibagong palabas na naman. Ginoo Son. May ilang libong tao na sa live stream ngayon. Napanood na nila ito. Tunay nga na maganda ang palabas. Para sa'yo ang espesyal na palabas na ito. Dapat hindi pa bukas ang kwartong ito sa publiko. Sino ba talaga ang walang hiya na ito? Bumaba na ang moral ng lipunan. Bumaba na ang moral ng lipunan. Ay naku, sobrang malaki naman ang sukat na ito. Si Ginoong Son, nagbubukas ba ng hotel? O nagbubukas ng bahay aliwan? Mayaman at mataas. Sino siya? Sino tong babae na to na walang hiya? Ang mga pamilya, sobrang shocking. Nahuli ang presidente ng Gao family na nakikipag-affair. Live na live. Isara mo na yan. Sinasabi ko sa'yo, isara mo na yan. Sistema. Isara ang pagkalito ng isip. Sino ka ba? Hindi ba't kanina ipinuri ka ni Ginoong Gao? Sabi niya napaka-espesyal ng iyong karisma. Sinabi niyang mas magaling ako kaysa kay Sang Jin-er. Yung baliw na babae na iyon. Hindi kita kilala. Jin-er, pakinggan mo ako. Sabi mong pakakasalan mo siya. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ako, hindi ko talaga ginawa. Hindi ko ginawa. Malaking balita, malaking balita. Ikalawang anak ng pamilyang Gao. Kasama ang magandang babae sa hotel online. Hindi alam kung ano ang mundo sa gitna ng kaguluhan at pag-aaway. Tumahimik ka. Wow, nandito rin ang ikalawang asawa ni Gao. Hindi niya alam paano papatulan ang third wheel. Siguradong magtutulungan sila. Siyempre, si Gao na mayaman at maganda. Hindi rin naman siya mabuting tao. Pakiusap, tulungan mo ako. Gao, boss. Sinasabi mo pang magpapakasal ka pa. Ay naku, bitawan mo na. Wow. Kahirapan siguro ang ending kung hindi sila magpapakasal. Boss Son, delikado na. May tao na magpapakamatay sa building. Zhang Jin-er. Lahat sila ay mga mandaraya. Ninakaw ako ni Gao Yus. Ikaw rin, ninakaw mo ako. Ano ba ang nagawa kong mali? Huwag magpadalos-dalos, huwag magpadalos-dalos. Huwag kang lumapit. Malapit nang dumating si Gao Yus. Jin-er. Huwag kang tumalon. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo ba akong pagtawanan? Ako si Gao Yus. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Halika dito. Maghiganti ka. Bumaba ka para maghiganti. Huwag ka nang magsinungaling. Matagal nang patay si Gao Yus. Tingnan mo ang singsing na ito. Bigay ito ng nanay ko sa akin. Ako talaga si Gao Yus. Ikaw nga. Ikaw talaga. Kayo ng kapatid mo. Walang mabuting tao. Una si Gao Fiu, na nagsabing magiging mabuti siya sa akin. Pero lumingon at nakipaghalubilo sa iba. Mga babae. Ngayon si Gao Yus. Ano bang mali ang nagawa ko? Isa lang akong tanga. Hindi ka tanga. Nasangkot ka lang dahil sa panloloko ni Gao Fiu. Kung ganito na lang, makipagtulungan ka sa amin. Ilabas mo lahat ng alam mo tungkol kay Gao Fiu. Lahat ng impormasyon. Sa tamang panahon. Maaari ka pang magsimulang muli. Magsimulang muli. Wala na akong pabalikang daan. Jin-er. Pakawalan mo ako, hayaan mo akong mamatay. Hindi malulutas ng kamatayan ang anumang problema. Sa buhay na ito, ako ang may utang sa'yo. Pasensya na, hindi kita napagsisilbihan ng maayos. Noong nakaraang buhay, lahat ng nasa isip ko ay ang negosyo. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko pa ang birthday mo. Kahit na nagrereklamo ka tungkol sa pagiging mag-isa, akala ko ay walang kwenta ang mga reklamo mo. Akala ko, bigyan ka ng sapat na pera. Ay sapat na. Ngunit nakalimutan ko ang pinakamahalaga sa babae. Ay ang pagsasamahan. Kaya ang mayayaman at gwapo ay nagsasamantala. Ilang matatamis na salita lang ay niloloko ka na nila. Kaya hanggang sa kamatayan, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit mo ako sinaktan? Hindi kita sinaktan. Ang tanging galit ko lang ay wala ako sa puso mo. Alam ko. Alam ko.
Siguro sa nakaraang buhay ko, isa akong walang hiya. Pagkatapos ng muling pagsilang, nalaman ko na sa nakaraang buhay ko, ako'y napakasama. Napakasama ko sa iyo. Talaga bang? Talaga kang magiging mabuti sa akin? Malilimutan mo ba ang mga bagay na iyon? Tutu. Noong nakaraan, nagkamali ako. Hindi na maibabalik. Pero mula ngayon, siguradong, hindi na kita papayagang makaramdam ng sama ng loob. Umakyat ka na. Magsimula tayo ulit. Walang anuman. Walang anuman. Tumaas ng 1-0 puntos ang pagkagusto ni Zhang Jin. Kasulukuyang pagkagusto, 100 puntos. Ang progreso ng pag-ayos ng tiyan ng host ay umabot na sa 100%. Natapos na ang pag-ayos ng huling pansamantalang organo. Nasa pinakamagandang kondisyon na ang katawan. Ang basong ito, para sa ating muling pagkabuhay. Para sa ating pagdiriwang. Halina na. Tagay. Tagay. Huwag kang magkamali. Bumalik ako dahil sa respeto kay Jiaying. Hindi dahil sa'yo. Nakapagdesisyon na kami. Patay na ang dating si Gao Yuz. Ang kilala namin ngayon ay ang bagong ikaw. CJ, nandito na kayong lahat. Gao Yuzi. Binabati kita sa paggaling mo. Ano ang plano natin susunod? Sa pagkakataong ito, napahiya si Gao Fiu. Hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Ayaw niyang sumuko. Hindi pa tapos ang usapan namin. Kahit anong gawin niya, walang problema. Pagsasagawa ng pagpatay, pang-aagaw, maaari siyang makulong ng 10 taon o higit pa. Ngunit wala tayong ebidensya. May paraan ako. Maaari tayong magdaos ng pahayag sa media upang linawin ang mga maling balita tungkol sa akin at kay Gao Fiu. Kaya gusto mong pilitin siyang magpakita sa pahayag na ito. Iinis ko siya kapag nagalit siya. Anumang bagay ay maaari niyang masabi. Taya na lang dito. Nakuha mo na ba? Sino ang gumawa nito? Boss. Boss, naiintindihan ko na ang nangyari. Tingnan mo nga ito. Tungkol dito. Ito na, Gao Yuz at si Sun Yingzi. Itong 2 taong ito ang nagplano. Nangahas silang lokohin ako. Sasamahan ko silang maglaro ng mas malaki. Pumunta ka at tumawag ng ilang mga tauhan. Hulihin mo siya. Pinabagsak mo ang aking reputasyon. Gagawin kong abo ang katawan mo. Jin, nasaan ka? Nasaan ka ngayon? Sinasabi na nila na sila ang gumawa niyan. Huwag na nating ipaliwanag pa. Bukas ng hapon, 2:00. Magkakaroon ako ng press conference para linawin ang lahat ng mga hindi totoo na balita. Totoo ba iyon? Alam ko na naniniwala ka pa rin sa akin, tama ba? Ang gusto ko lang ay mangako kang pakakasalan mo ako. Pangako, pakakasalan kita. Basta pagkatapos mo akong tulungan na linawin ang lahat. Siguradong pakakasalan kita. Gagawin kitang opisyal na dinred. Gao, ayos ba? Ayos, magkita tayo bukas. Tanga kang babae. Grabe talaga. Ngayong araw na ito ay nagdaos kami ng press conference para hilingin sa lahat na huwag nang siraan si Gao Fiu. Si Gao Fiu, bagamat siya ay ampon ng pamilyang Gao mula pagkabata, ay hindi naging madali ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang uminom ng yogurt, nililinis niya ang takip ng bote. Kahit ang expired na cola, ay ayaw niyang itapon kapag mag-flush ng toilet. Sobrang laki ng kanyang pinagdadaanan. Minsan pa nga, may mga aspeto pa siyang hindi maganda. Pakiusap sa lahat, huwag na sanang siraan siya. Zhang Jin, anong sinasabi mo? Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? May sinabi ba siyang hindi totoo? Alam mo sa puso mo ang totoo. May sinabi ba siyang hindi totoo? Alam mo sa puso mo ang totoo. Ang galing niyo. Huwag niyo nang asahang makakatakas kahit isa sa inyo. Bitawan mo ako. Bitawan niya siya. Zhang Jin, anong iniisip mo? Tumutulong ka sa kanila na saktan ako. Ayos ka lang ba? Talagang nagustuhan ko na siya. Pek. Sige, sabihin mo. Saan ang tunay na Gao Yuz? Nasaan siya? Ano ka ba? May karapatan ka bang tanungin ako? Jin Yaqiang.
Kumilos. Sistema. I-activate ang lakas ng higante. Aktibo na ang lakas ng higante. Aking mabuting kapatid. Maaari mo na ba akong sagutin ngayon? Nasaan si Gaoyus? Siya nga si Gaoyus. Yung pinatay mo. Inakusahan mo na siya ang pumatay sa ina. Si Gaoyus na tumakas. Ayon sa ulat ng pulis, sinasabing ikaw ang pumatay sa ina at tumakas. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Siya iyon. Siya ang pumatay. Siya. Siya ang pumatay. Sistema. Gumamit ng pinakamatinding kasanayan na orasyon. Na-activate ang orasyon. Target, mataas at mayaman. Epekto ng kasanayan. Pipilitin na sabihin ang tunay na saloobin. Tumatagal ng 5 minuto. Nga. Sobrang galit talaga ako sa'yo. Mapupunta sa'yo ang ari-arian. Lahat ay umiikot sa'yo. Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Sa huli pati ang kumpanya. Lahat na ibinigay ko na sa'yo. Ako ang nag-alaga kay mama. Ngayon, sa akin na ang Gao family. At saka siya. Noong 3 taon na ang nakalipas. Nakuha ko na siya. Pero, ninaloko ko lang siya. Malungkot si Zhang Jin'er. Ang tanga niya. Lahat ibinigay niya sa akin. Sinabi ko na sa'yo kanina. Alam mo ba? Hindi talaga kita mahal. Nalaman ko na ginagamit mo lang pala ako. Noong 3 taon na ang nakalipas, niloko niya ako na si Gaoyus ay magpapakasal sa iba. Sabi niya ayaw din sa akin ang ina ni Gaoyus. Sabi niya, pakakasalan niya ako balang araw. Pero hindi ko inakala na gagawin niya akong ganito. Pasensya na, mali ako. Hindi ko dapat tinanggal ang oxygen tube ng nanay mo. Hoy hoy hoy, hindi ko sinasabi yan ah. Siya ang may problema sa akin. Hindi ko sinabi to. Hindi ako. Wala akong sinabi. Mataas at mayaman. Naintindihan mo na ba? Ako. Nagkamali ako. Paalam na sana ako. Pasensya na. Si Gao inampo ng Gao Group ay inakusahan ng pagpatay, ng pandaraya sa negosyo at iba pang mga kasong kriminal. Ngayon ay opisyal na inaresto. Ayon sa balita, ang kanyang kuya, si Ginoong Gaoyus ay ganap nang naalisan ng paratang na pagpatay sa ina. At opisyal nang babalik upang pamunuan ang Gao Group. Bakit hindi nabanggit sa balita si Zhang Jin'er? Nga, halos pinapatay ka niya. Papalampasin mo lang siya. Konting gamit lang ang ginawa ko. Espesyal na paraan. Nabura ang lahat ng ebidensyang may kinalaman siya. Ito rin ay gantimpala ng sistema. Kahit na mataas ang kapalit. Pero, sulit naman. Tunay kang may malasakit sa kanya. Pangako mo iyon. Basta't aminin kong nagkamali ako. Mapapatawad mo ako. At mamahalin mo ako tulad ng dati. Basta totoo pa rin ang salitang ito. Alaynan. Narito na ang mga dokumento ng merger, na inayos ko na para sa iyo. Naka-highlight na ang mga pangunahing punto. Ang iyong talumpati, ay na-edit na ayon sa iyong plano. Gusto mo bang tingnan ito? Kaya mong gawin ang mga bagay. Nakapagtiwala ako. Anong nangyari? Kakatapos lang bumalik at hindi na kaya. Kaya pa rin. Hindi ko lang inakala, na darating ang araw na ito. Ang pangako mo sa akin, hindi mo pa natutupad. Anong pangako? Sabi mo, ayusin mo si Gao Fiu. Tapusin mo, sabihin mo sa akin. Sino ba talaga ang pinili mo? Bakit? Kakauwi mo lang, hindi mo na kaya. Kaya ko. Hindi ko lang inasahan. Na magkakaroon pa ako ng ganitong araw. Yung ipinangako mo sa akin. Hindi pa natutupad. Anong nangyayari? Sabi mo, ayusin si Gao Fiu. Sabihin mo sa akin. Sino ba talaga ang pinili mo? Napakatalino mo. Dapat alam mo na yan. Gusto kong marinig mula sa'yo. Anong ginagawa nyo? Son Yingzi, saan ang patas na kompetisyon na ipinangako? Bakit ka pumasok ng palihim? Sige na. Pag-usapan natin ng maayos. Gao Yus.
Kahit ano pa ang nakaraan mo. Ngayon tanggap kita. Mabait ka at may pananagutan. Gusto ko ang ganito sa iyo. Alam kong wala akong karapatan makipagkumpetensya. Ngunit nagsisisi na ako ngayon. Maaari mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Sige na, huwag nang magdrama. Ngunit tayong apat. Kailangan mong pumili. Biglang tumaas ang sansa ng host sa pag-ibig. Nakita ang maraming target na nilalapitan. Pumasok sa estado ng kompetisyon. Pumasok ang host sa yugto ng kontrapagpili. Yugto ng kontrapagpili. Paano kung ganito? Kunin ko silang apat lahat. Hindi pwede. Sige, ganito na lang. Magkakaroon tayo ng patas na laban. Walang sinuman ang pwedeng mandaya. Hayaan si Gauyus na pumili. Sang-ayon ako. Ayos lang. Kaya't bawat isa ay sa sariling kakayahan. Nakauwi ka na. Nauuhaw ka ba, uminom ka pa? Miss na miss kita. Pagod ka ba ngayon? Gusto mo ba haplusin ko ang likod mo at balikat? Samahan mo akong maglaro ngayon. Hindi ito patas na laban. Parang gusto mo akong patayin. Buka ang bibig. Mag-ingat ka, mainit, mag-ingat ka, mainit. Kaya ko na ito mag-isa. Bakit parang labanan ang pagkain? Ligtas. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Si ka na ng gaw ngayon. Kaka-check ko lang kanina. Lahat ng lugar ay ligtas na. Ngayong gabi, ako ay matutulog sa lupa, protektahan ka ng malapit. Ang hirap-hirap mo. Pagod ka na, ano? Papaluwagin ko ang iyong pagod. Gusto kong pumunta sa banyo. Maghintay ka muna bago pumunta. Hintayin mo muna akong matapos pindutin. Ito ba ay proteksyon? O pagpatay? Ings, bigla kitang na-miss. Nakapag-usap na tungkol sa kontrata. Mabilis, pumunta sa kumpanya para pumirma. Darating ang katuwang sa loob ng kalahating oras. Yingzi, Yingzi, ikaw ang aking diyosa. Nakaayos na ang mga tuntunin. Siyempre, masaya si Ginoong Wang. Naghihintay na lang ng pirma. Hindi pwede. Bago nito, linawin mo ng maayos. Sino ba talaga ang pipiliin mo sa apat? Kailangang may desisyon tayo ngayon. Hindi. Dumating ka para magtrabaho at pumirma ng kontrata, di ba? Magsimula na tayo sa trabaho. Hindi pwede. Pirma lang, hindi ka naman mababalam sa pagsagot sa tanong. Ang hirap pumili. Ikaw. Maaari mo akong tulungan sa negosyo. Ikaw. Maaari mo akong protektahan. Malambing at maaalalahanin. May kaalaman at magandang asal. Paano ako pipili? Hindi pwede. Kailangan talagang pumili. Ginoong Wang. Swerte ni Ginoong Gao. Napapaligiran ng magagandang babae. Pirmahan ang kontratang ito. Kailangan talagang pumirma. Makikipagtulungan ako sa iyo. Tiyak na magiging matagumpay.